Miss Rimando, kanina sira mo, bago ka naging CEO ng St. Timothy, naging HR ka, magkano sweldo mo? Mr. Chair, yung sweldo ko po noon, nasa 30 to 40 po. 1,000 a month. Alright. Dito sa nakalap kong SEC, ang amount paid sa record dito, 887 million. Paano ka nakakuha ng ganong kalaking pera? Paid up capital. Tama? Paid up capital. Paid up capital. Saka kumuha ng ganitong kalaking pera. Mr. Chair, yung 2025 na lang po yan. Bali, nung Oo nga, nag-umpisa po saka kami... ang tanong ko sa'yo, saka kumuha ng pera? Mr. Chair, meron naman pong income si St. Timothy po. Hindi, pera mo to eh. I mean, iba pa yung pera ng subscription ni Mary Faith Glynn, Jerry Panty. Ikaw ang pinakamalaki, 887 million. Mr. Chair... Sino nagbigay? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Sino nagbigay ng pera sa'yo? Nakakayaman pong aminin, pero meron po akong hiniram na halaga sa tito ko po nung nagsisimula pa lang po ako na nagtayo po. Magkano hiniram mo sa tito mo? Noong una po ay nasa 7.7 million lang po. Oh. O paano umabot ng 887 million? Nung kumikita na po si St. Timothy, wala po akong nilalabas na sarili ko pong kita. Lahat po pinapasok ko din po dun sa corporation Talaga? po. Opo, Mr. Chair. Magkano binabayad mong tax sa gobyerno? Mr. Chair, pwede ko po bang mag-refer dun sa financial Sige, statement babalikan po? kita. Tapos nahiyaan ako kay Senator Raffy, okay? Thank you po. Senator Raffy. Thank you, Mr. Chair. Kanina nabanggit ni Senator Soto na yung dealer na inamin naman ng mga diskaya ang pinagkukunan nilang kanilang luxury vehicles ay yung company na involved sa pagpasok dito ng Ducati na hindi nagbayad ng tax kaya hinila kasi in-expose ko yon. So my question dito sa mga sa diskaya, mag-provide kayo, are you willing to provide all those documents from the Bureau of Customs na to make sure na nagbayad kayo talaga nung tamang buwis doon sa mga luxury vehicles ninyo na pinalaway nyo sa taong bayan na 28 you said? And also, Mr. Chair, siguro patawag na natin yung Bureau of Customs kasi malay mo, meron nga korupsyon doon sa mga project nila. Pati ba naman sa pagbayad ng buwis, lulukuhin pa tayo. So baka meron tayong mahila doon. Are you willing? Yes po. Okay. Number two, dito sa BIR. BIR, nabalitaan nyo, of course, last year, palumabas yung video na in-interview itong mga diskaya tungkol sa kanilang mga ari-arian na sobrang lavish. Nag-issue kayo ng LOA against them? After na makita yung video? Letter of authority? Letter of authority to a corporation. But did you do that? Your Honor, please. Ginawa nyo ba yun para sa Yes, mga Your diskaya? Honor. There was a letter of authority. Ano pong lumitaw doon sa result ng... It is still an ongoing investigation, Your Honor. 1 year ago pa? I think the LOA was issued 20, if I'm not mistaken, late 2024 or early 2025. Kaya nga, bakit ang tagal? Samantalang pag nag-issue ka ng LOA sa mga Chinese, sa mga beer houses, in 2 weeks na natatapos agad. Siyempre, nagkakaroon ng under the table. So bakit dito ang tagal? We observe some procedures. No, I don't want to. Hindi acceptable yan. Marami akong kaibigan ng mga businessmen, mga Chinese karamihan na nagsusumbong sa akin. Pinapadala nyo ng LOA randomly kahit na alam nyo na walang kasalanan. Gusto nyo lang sigurong maharas or ma-check yung status ng kanilang tax payments. Inissue nyo ng LOA. In matters of 2 weeks, maximum 1 month, lumalabas na yung resulta ng LOA, nagbabayad na yung Chinese na sinasabi nyong kulang at nagbabayad sila on the side kung kanino man yung Poncio Pilato. Now, dito sa Diskaya, inaabot kayo na matagal. Bakit tumatagal? Dahil nagtatawaran pa? Most of this time that will consume, Your Honor, is gathering of some documents from third-party sources verifying the
the initial information gathered. No, you don't Your Honor. gather documents. They are the ones who should provide you all the documents necessary yes. for you to prove your point. Yes, Your Honor. That's You're true. doing it. Again, babalik ako dun. Ang tagal-tagal nyo mag-audit sa mga tulad ng mga diskaya, pero pag sa mga maliit na negosyante na gusto nyong harasin, ang bilis nyo agad maglabas ng LOA at saka yung result ng inyong investigation, sabi ko nga, 2 weeks lang. In fact, I can provide you names of people na pinirahan nyo dahil sa LOA na yan. Pero mga ito, ang tagal. Bakit? Nagtatawaran kayo? No, the status of No, this ang ongoing gusto ko next time, investigation. lahat ng mga contractors na na-issue nyo ng LOA, even DPWH officials, ilabas nyo na agad yung resulta. Huwag nang patagalin pa. Huwag nang mag-antay pa kayo ng something. Now, District Engineer ng DPWH, Assistant District Engineer ng DPWH, Bulacan. The name is Bryce. Etong taon to, meron siyang Ferrari, meron siyang Lamborghini at nakapangalan pa sa wife niya. Okay, alam niyo ba ito? Monitor niyo ito, mga taga-DPWH? His name is Bryce. And he owns a Lamborghini, he owns a Ferrari, and he goes to the casino almost every single night. At meron tayong mga video niyan, pwede tayo humingi ng video niyan sa Soler, sa Okada, at makikita yung pagmumukha niya doon sa VIP room. For the So, hindi niyo information monitor of, to? for the information of Senator Tulfo, his real name is Bryce Erickson Hernandez. There you go. He is the Assistant District Engineer. Andito ba siya? He is not here. Ito po yung district engineer, Your Honor, No, Mr. ang Chair. tinatanong ni Senator Tulfo, si Bryce. Wala po yata. Okay. So, my next question, wala pa. So, imbestigahan niyo po yon. Kaya naman, at saka gusto ko yung Ferrari niya at saka Lamborghini hilain at i-auction in favor of the government kasi I'm sure yung pera yun galing sa korupsyon yon. Wala siyang karapatan na magkaroon ng ganong klaseng ari-arian tapos nagkakasino pa. Monitor niyo yun. Okay? Now, next. Iloilo City Mayor Raisa Treña said flood control projects in Iloilo under St. Timothy and Alpha and Omega are non-functional which caused flooding worth 560 million. So, naka-recover na ba dito tayo in terms of warranty? DPWH? Yung sa project na yon? Wala po akong idea, Mr. Chair, Your Honor. Well, dapat magkaroon kayo ng idea by now. Alam niyo naman po, magkakaroon tayo ng hearing ganito. Dapat inimbestigan niyo lahat ng mga project na questionable. Ito, lumabas sa media to, na-question ni Mayor Treñas. So, go and investigate this. Okay. Now, dalawa na lang. Paano tayo nakakabawi doon sa mga proyekto na mga ghost projects or yung mga delayed? Di ba meron yung tinatawag na performance bond? So, Meron din pong retention money na hindi marirelease kung hindi pa nakompleto yung project. now, kung hindi pa nakumpleto ang project dahil delayed, di ba may tinatawag na liquidated damages? Meron din po. Magkano na po nasingil doon sa mga liquidated damages and give me a list of those projects na matagal ng delayed o yung iba pa ghost na dapat yan 1/10 of 1% per day. So kung yung project ay delayed na for 1 year, just imagine that's hundreds of millions na. Kung pag-ipon-ipon natin, are you doing that? Yun po ay kukunin natin ng datos sa mga implementing offices kung nakapag-apply po sila ng liquidated damages sa mga delayed projects, Your Honor. Okay, 103 contractors, natanong ko na ito noon, hindi nyo ako nasagot kasi minadali ako noon. 103 contractors blacklisted. Okay, out of these 103 contractors blacklisted, dahil nga hindi maganda yung kanilang trabaho, substandard and ghost projects, bakit isa lang ang flood control projects doon? Out of 103. At ngayon, pinag-uusapan natin, sabog-sabog na napakarami pala mga flood control projects na nangyari sa ating bansa. And yet, sa 103 na na-flag down ng DPWH, isa lang bukod tangi ang may kinalaman sa flood control. Why? Mr. Chair, Your Honor, hindi ko po masasagot. Wala po akong... No, I asked this question before. Then, dapat nasagot nyo na by now. Kasi, tinanong ko na dapat prepared na kayo. 103, tapos isa lang ang flood control. Parang naglulukuhan tayo rito. Di ba? So, next time, pwedeng, siguro, Mr. Chair, obligahin natin mga ito na pag
susunod na hearing, i-provide nyo sa amin ang reason kung bakit sa 103, isa lang ang flood control project na ano nyo, na flag down. I-flag ko po sa Director ng Procurement Service, Your Honor, Mr. Chair. Sino siguro sa DPWH in charge of that? Maybe you have to research and ask. Procurement Service po yung ng Central Office po yung in charge ng siguro pagre-recommend. Of course, implementing office po ang makakaalam niyan kung sila ay kailangan i-blacklist o delay sila. Kaya nga, kung kailan nila i-blacklist, so kailan i-blacklist, kaya nga 103 got blacklisted. But unfortunately, out of the 103, only one was involved in flood control project. So ano nangyari doon sa iba? Na pinag-uusapan natin ngayon by the hundreds na. Tama? You follow me? You know what I'm saying, ma'am? Yes, Your Honor. Okay, next time. Siguro next time din, Mr. Chair, dalawa na lang. Papatawag natin itong mga insurance companies. That's a good idea. Patawag natin itong mga insurance companies as well. Kasi pagdating sa warranty retention money, yung sa faulty projects, ang sinasabi, ang nakarating sa aking information, mabagal daw ang pagbayad nito mga insurance companies. Baka ito mga insurance companies, ito yung mga fly-by-night o house show na which is also owned by some of the people from the DPWH. Kaya hindi nababayaran, nasasayang lang itong mga warranty faulty projects. Yung pag-warranty, pagpakabayad sa kanila. And then the last but not the least, a couple of months ago, nag-raid ang NBI sa Bulacan sa mga steel mills selling cheap, substandard steel. Okay. Senator Rapi, the insurance commissioner, I think, is present. Is there, nandiyan ba insurance commission? So bakit yun ang reklamo, Mr. What's your name, sir? Regalado, sir. Are you investigating itong mga insurance companies to make sure that they're legit, that they're capable, that meron silang kakayahan magbayad? Dahil ang reklamo din kasi bakit matagal ang pag-process sa pagbayad para doon sa warranty ay mabagal doon yung pag-process nitong mga insurance corporations. Yeah, we managed to settle the claims when they are filed with us. But ganito lang ho yung proseso natin. Insurance companies are sureties. No? They only cover about 30% of the project, and then ang bawat risk po nila ay hanggang 250 million. Kami po, ang jurisdiction namin, ang pwede lang namin magamit is about 5 million. At yung iba po, they have to go to the civil courts to claim. Ang punto po dito is kung hindi makolekta sa mga kontraktor, pwede hong dumiretso ang DPWH sa amin para tulungan sila because these are all callable on demand. Yun po ang ating GPPB at Okay, meron naman pumunta taga DPWH para doon sa proseso na sabi ninyo? The last time I checked, wala po kaming Wala. natatanggap. Bakit wala? Ang dami mga projects na dapat kailangan mabayaran dahil under warranty, dahil palpak. And yet, sabi niyo walang pupunta. Yeah, wala po. At sinasabi ng DPWH, mabagal daw kasi magbayad yung mga insurance companies. And yet, DPWH doesn't come to you para yeah, ilapit. wala po ang DPWH. Usually ho, it's settled between the DPWH and the contractors. So DPWH, paki-check ba't hindi lumalapit sa insurance company? Yes, Your Honor. Okay, and last, yung mga cheap steel mills na ito'y paboritong puntahan ng mga loko-loko mga contractors. Alam niyo to, tumatawa kayo ng ulo, especially dyan sa Bulacan, marami yan. Nag-raid na nga yung NBI niyan. Unfortunately, yung ginawa nilang raid, house show lang. Matapos nilang raid, humingi lang ng pera, and then umalis na. Ito ang nakakatakot dahil, Mr. Chair, especially mga earthquakes, di ba, in-expect natin na pwede mangyari at anytime. Pati sa mga kalsada rin, ito yung mga galing China, na mga, in fact, banang ito sa China, ito mga steel products. Alam niyo po ito, bakit hindi niyo po ito pinagre-raid? O bakit hindi niyo po ito pinapapasara? At patuloy pa rin po kayong nagiging parokyano ng mga steel mills na ito. Siguro, sir, may tatanong ko yan sa aking mga kasamaan na nasa distrito, yung sinasabi niyong Bulacan District, o kaya sa Regional Director po ng Region 3 na nakakasakop nun. Dahil ngayon ko lang po din narinig yung NBI na ni-raid
na nag-raid or something. Ngayon ko lang po narinig. So, ibig sabihin, NBI hindi gumawa ng coordination sa inyo to inform you na, hey, marami mga steel mills sa buong bansa, kasama din yung Bulacan, i-raid namin dahil ito ay bilihan ng mga kontraktor ng DPWH na mga substandard materials. Sa opisina ko po, walang nagko-coordinate. Baka po sa opisina ni former Secretary Bonoan. Siguro, Mr. Chair, next time, invite din natin DPWH saka DTI. I mean, yung DTI and NBI. Yes, I think we will do that. Thank you. That's all, Mr. Chair. Are you done? I walk the talk, so 5 minutes before this, tapos na. Actually, Yusek, hindi mo sinagot yung isang napaka-importanting tanong niya. It's about the performance bonds, security bonds. Kasi dapat, halimbawa, ghost project talaga, o defective yan, talagang wala na. Hindi ba, you will need to terminate the contract and declare a default para makakolekta kayo sa insurance company. Tama po, sir? Yes, Mr. Chairman. Callable yung ano ninyo Kasi Yes. kung hindi naman kayo magdi-declare at hindi nyo ite-terminate ang contract, mahihirapan lang sila. And everybody will go to court. Matagal po yun At saka yung sinasabi ni Senator Rapi, yung nag-raid kasi mali yung ni-raid niya sa Bulacan nagpunta. Alam po nyo kung nasaan yung mga substandard tsaka yung mga counterfeit na mga bakal-bakal na yan, mga reinforcing bars. Nandyan sa San Simon, Pampanga. Yan ang steel capital of the Philippines today. Yan, for your information. So, I'm sorry, Mr. Chair, Pampanga nga pala. Bulacan sinabi ko, Pampanga. Yun. Tama ka. So, San Simon yun, San Simon. Senator Bong. Mr. Chair, once again... By the way, nag-give up sana si Senator Robin, kaya lang kuya ka raw niya, kaya ikaw muna daw. Salamat, Senator Robin. Mr. Chair, I once again give my support to this committee as your Vice Chairperson ng Blue Ribbon and join you along with our colleagues in our pursuit for justice and accountability. We must make those involved in failed and ghost control projects accountable. Let's make accountable all those who are responsible for all this mess. Panagutin natin ang lahat ng responsable dito, imbis na flood control. Ang meron tayo ay floods na out of control. Kapabayaang out of control, bastusan na po ito na out of control. Mula sa contractors, implementers, at maging proponents at legislators, lahat po ay dapat imbestigahan. We must leave no stone unturned. Managot po ang dapat managot. Kapamilya man, kaibigan, o mga name dropper, wala tayong sasantuhin. Lalo na yung mga nagpayaman sa mga proyektong hindi ipinapatupad ng maayos at naglagay sa kapahamakan sa buhay at kalusugan ng taong bayan. Bastusan na po ito, ginawang gatasan ang mga proyekto ng gobyerno, kailangan ng kahit anumang bansa ng infrastructure. Totoo naman po yun, kailangan natin ng infrastructure para umunlad. Pero huwag po haluan ng bastusan at gatasan. Paano uunlad ang bayan kung ginagawa po itong gatasan ng iilan? Ang daming Pilipino na nangangailangan ng tulong, lalo na ngayong madalas na naman ang pag-ulan, isang malaking insulto sa sambayan ng Pilipino na habang nabubunyag ang bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control, lubog sa baha ang maraming bahagi ng bansa. Konting ulan, ang taas na ng baha, lalo na ngayon na may typhoon season na naman po. Flooded streets are also breeding grounds of insects and bacteria that cause diseases. Nasayang po ang pera ng taong bayan sa mga ghost flood control projects na yan. Tapos magdadala pa ng sakit sa mga kababayan natin at gagastusan na naman po ng ating pamahalaan. Hindi lang strike 1, strike 2 pa ang sa kaba ng bayan. Nakakalungkot at nakakagalit na ang pondo ng bayan na posibleng napunta po lamang sa iilang kamay na iilang nagpapayaman at nananamantala. Nagpapabusog habang ang mga kababayan natin ay naghihirap at nagugutom.
This is not just corruption, but an injustice in every sense of the word. Ilang Pilipino na sana ang napakain, napagamot, nabigyan ng bahay at naiahon sa hirap kung ginamit yung perang yan sa tama. Nakakapanlumo na 1/3 lang po ng budget ng DOH ay ang 1/3 lang po ng budget ng DOH kumpara po sa DPWH. Dapat gamitin na lang ito sa mga programang direktang makakatulong lalo na po pagdating sa pangangalaga ng kanilang buhay at kalusugan. As principal author of Republic Act 12076 or isang co-author din po, ang principal sponsor niyan si Senator Jinggoy Estrada or ang Ligtas Pinoy Centers Act, which mandates the establishment of evacuation centers in every municipality and city in the country. I call on the DPWH, priority nyo naman po ito, batas na po ito. I call on the DPWH to prioritize this law instead of implementing failed flood control projects. Dapat po inuna ninyo itong mga evacuation centers dahil batas na po ito at mapapakinabangan po ito ng mga kababayan natin tuwing merong nababaha at nababagyo. Ito talaga ang mapapakinabangan ng mga nababaha. Sa reported 1.2 trillion budget for flood control from 2022 to 2025, ang pwede pong maitayo na evacuation centers, kung binigyan nyo po ng prioridad ay 60,000 evacuation centers. Lahat na sana ng 1,493 municipalities at 200 cities may evacuation centers na. Sa budget na ito, 80,000 health centers na po sana ang pwedeng maitayo. At kaya pa ang 800 tertiary hospitals na hindi na po mahirapan ang mga kababayan natin sa malalayong lugar na magpagamot. Sa mga involved sa anomalyang ito, makonsensya naman kayo, nilapastangan nyo na po ang kaba ng bayan, nilagay nyo pa sa peligro ang taong bayan. As I have mentioned last hearing, 2023 pa po ito, August, to be exact. During a Senate hearing, hiningi ko po sa DPWH ang kanilang master plan dahil naobserbahan ko po na maraming mga flood control projects situated in areas with little or no human population. Wala talagang katao-tao. I now welcome the appointment of Secretary Vince Dizon to head the agency. I hope he succeeds in rooting out corruption in DPWH and implement projects that can truly benefit Filipinos. Mula noon hanggang ngayon, galit po tayo sa korap at mapang-abuso. Dapat lang panagutin natin ang may sala para matigil na ang ganitong nakakasukang kalakaran sa gobyerno. Pagod na po, binging-bingi at sukang-suka na po ang taong bayan sa politika at siraan. Ngunit kailangan pong lumabas ang katotohanan para matigil na ang lahat ng kalokohang ito. I am one with the Filipino people in calling for accountability. Let us make accountable all those who are responsible for all this mess. Meron lang po akong katanungan kay Sara Diskaya. You have few minutes already. Natatitira. Opo, sir. Bilisan ko lang po. Salamat po. Ilan po ang flood control sa nakuha niyo sa gobyerno? Metro Manila in particular. Hindi lang sa from 2022 to 2025. Lahat na po. Ngayon, 138 projects. Metro Manila. All over. Tingnan niyo muna yung video ito. May baha. Quick lang po. Napanood niyo ba yung video yan? Ngayon lang po. Habang mga involved sa construction ng flood controls ay sandamak ang mga sasakyan, katulad mo, 28, 26 o 40, ang ibang Pilipino natin, mga kababayan, walang magawa kundi panoorin habang palutang-lutang sa baha ang kaisa-isang sasakyan nila na pinaghirapan, pinagpawisan at talagang pinaghirapan nila mabili. Hindi natin maikakaila ang sama ng loob ng taong bayan ngayon. Imagine, pinaghirapan mong sasakyan yan, kaisa-isa mo, lumubog pa sa baha. Paano kaya humaharap? Paano mo bang...
Tapos yung mga gumagawa ng flood control, may 26 o 40 luxury cars. Paano kayo humarap niyan sa taong bayan? Anyway, I would like to take this opportunity to call out the distortions of facts being spread on social media. There are people out there changing the narratives, making false claims. They are masters of lies and half-truths, masters of fake news. Some people are capitalizing on this scam to target their political enemies. In doing so, in so doing, we will fail to get to the bottom of this problem, allowing the real culprits to continue with their modus operandi while here we are again involved in dirty politicking this early. Miss Diskaya, hindi po kita kilala. May tanong lang po ako sa iyo. Common practice ba ang joint venture sa construction projects? Yes po. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture nyo raw po ang CLTG? 2017? I think so, yes, before. Flood control ito? I can't remember. Natapos na bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga project. Nagagamit na ito ng tao? I would think so, yes po. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Hindi lahat ng infrastructure projects may anomalya. Kailangan ng kahit ng anong bansa ang infrastructure para umunlad. Basta gawin lang po ito sa tama ang proyekto, ang masama, yung palpak na proyekto at ghost projects na ginagawang gatasan. Huwag lang po sanang bastusan. At ulitin ko, for the 9th time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement in its operations. 24 anyos pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako kay former Mayor Rodrigo Duterte. Hindi po nakakalapit sa akin ang pamilya ko para humingi ng pabor sa kontrata ng gobyerno. Yan po ang sinabi ko noon pa. I will resign kapag pumasok po sila sa City Hall or sa Malacanang. Paulit-ulit ko itong sinabi. Pag may gumamit ng pangalan ko, please consider it denied. Ayaw ko po makisali sa negosyo ng pamilya ko at ayaw ko rin po silang makialam sa trabaho ko. Sa totoo lamang po, mas nakakalapit pa sila sa ilang politiko, pero hindi po sa akin. Hindi naman natin mapili kung sino yung kamag-anak natin sa mundong ito. At hindi rin po ako nag-i-intervene on behalf of any business entity. Nag-warning na po ako noon. Ingat po kayo sa mga named dropper. I observe delikadesa. Pangalan ko po ang puhunan ko sa mundong ito at hindi ko po yan sasayangin. At hindi ko sasayangin ang tiwala ng Pilipino. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko, kahit involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. I am for accountability. Ayoko po ng kalokohan kahit kailan. Pero lahat po ng bansa kailangan ng infrastructure for development. Huwag lang bastusan at huwag lang pong gawing gatasan. Tulad ng LCAC, kailangan ng development sa bundok noong panahon ni former President Duterte. Naging incentives po ito na magkaroon ng proyekto yung mga barangay at marami na po ang naging insurgency free sa ilang region due to incentive sa barangay. Maganda po yun. Pero kapag nahaluan ng korupsyon, ayaw namin yan. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, sinisibak niya po pag naamoy niya na merong korupsyon. Thank you, Senator Bong. Actually, I have given you 11 minutes already. Sir, closing na lang po. Naniniwala po ako na ang paglilingkod sa bayan ay dapat may kasamang integridad at pananagutan. I assure the public that I have nothing to do with these transactions and I remain firm in my commitment to transparent and honest service. I am for accountability.
Let me repeat, let us make accountable for all those responsible for all this mess. Panagutin natin sila. Salamat, Mr. Chair.